Hi guys! Welcome to the Baklang Kanal Show! Wow! Hi guys! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. Wala. Lalo po sabog. Ang galing na no, di ba? Baliw. Isa sa mga kasalanang nagawa ko ay nakalimutan ko. Meron pa pala kaming mga kailangan kunan na eksena sa Born to Shine na hindi namin nagawa. Nasa moment ako ng buhay ko na never ko talaga naisip na mangyayari sa akin. Kaya gusto kong tumulong. Like, naiyak ako talaga. Sige, wag na natin pigilan yung luha ko. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Hello! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. Di ba? Paos pa. So this is second day after the Baklang Kanal Show live. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga bulaklak. Kasi kung ang dami ko na-receive na flowers nung theater, ang dami din today. Ito siya. Charan! Di ba? Ito, bigay to ni Direk Gino. Direk, I love you. Noah, wag ka na magselos. May flowers ka rin naman. Yan. So, meron. This one, grabe ang laki nitong flower na to. Ay galing naman sa producers ko. Ayan. Thank you, mga ma. I love you. Sa aking mahal na isa sa mga mahal kong boyfriend. Si Neo. Congratulations on your concert, Egg Pie. Thank you, Egg Pie. And pinakamalaki, pinakamabigat at pinakamagandang bouquet na na-receive ko sa buong buhay ko. Tignan nyo naman yan. Sobrang laki. Grabe. Yung binigay ito sa akin, naiyak ako talaga. And this is from Mama Jakey at Becky Nights. Ayan o. Inay, not surprised at all that you have your very own concert. Grabe. You've come such a long way. And you absolutely deserve all the success. So proud of you always. We love you, Jake Galvez. Grabe, kagaya nga ng sinabi ko sa concert, sila Mama Jakey yung unang naniwalang podcast sa akin. Like, kinuha nila ako dati pa, bago pa mag-pandemic. So, ayun, 2019 yata. Kung mahanapin ko sa YouTube yung video, eto. Ayan o, di ba? Amoy ka na. Grabe siya! Teka, wait lang. Kailangan mo muna pakita yung outfit ko. Hindi ko ito muna sa camera. OOTD pa, OOTD. Oh my God. Bakla ka rin, pero burn na kasi ito at Yan yung video nung una kong guesting with them. So, ang tagal na niyan. Okay na memory full kanina, kaya nag-ano muna ako. Transfer. Okay, balik tayo ngayon sa ating sinasabi sa vlog. Doon ako sa mga flowers eh. Where's the flowers? Ayun. So, ito na nga, nasabi ko kanina, ang napakagandang bouquet na to from Mama Jake and sa Becky Nights. Yan. So, yan ang mga natanggap kong flowers sa ating nagdaang sold out The Baklang Kanal Show live sa Music Museum. Perfect siya para palitan itong mga namatay na rose. Ganda ng mga bulaklak na overwhelm ako. At bukod doon, may mga nagbigay din sa akin ng mga regalo. Ito, una may nagbigay ng beret from Blank New. Thank you. Di ko na maalala kung sino mo nagbigay sa akin. But thank you Alam nyo naman yan. Sobrang appreciative ko talaga sa inyong lahat. Sobrang dami lang tao kahapon. Hindi na talaga ako kahit gusto ko kayong makausap na lahat ng sobrang tagal. Kaya ako gumawa ng after party sana. Para makabanding ko kayo. Pero di rin naman lahat nagpunta, pero gets ko kasi gabi na din at talagang yung iba hindi naman gimmickero, di ba? Tapos, umuulan pa. So, I understand. So, ito naman from Straightforward. Thank you. Dahil nga, di ba, nag-ano tayo sa kanila host. Ito pa yung iba pang mga regalo. Sana. Ito from the company store. Tignan natin kung anong laman nito. Thank you Di pa rin ako makapaniwalang natapos na natin yung show at madaming nabitin. Nakakatuwa. Ay, may papel. Sabi, congratulations sa iyong unang concert Mother Beep Card. I hope masundan pa ito. Total maraming baklang ka na like us ang nakakaluwag-luwag na.
Thank you for showing the world how it is to live loud and with joy. Sa uulitin ang paraluman. Ayun yung letter. Ang cute naman. What is this? Oh! Wow! Wow, ang yaman! Hand cream from Jo Malone. Huy, first time ko magkakaroon ng ganito. Pag pumapasok ako sa Jo Malone, lagi akong, grabe, sobrang mahal naman ng mga tinda dito. Wala akong binibili talaga, nakikiamoy lang ako, pero ang bango-bango doon. Hala! Ah! Ito naman from Clinique, mahal din tong shop na to ha. Oh my God kayo, this is oil-free moisturizing gel. Saan ito nilalagay? Sa mukha. Oil-free smooth after facial soap and qualifying lotion. Ang saya. Thank you so much. Ang bait nyo naman sa akin. Teka, ito. Yun, teka lang. So, ito ang laki. May nagbigay din sa atin. Thank you for supporting local. Kay Wendy. Itong si Wendy, mahal na mahal ko to, ang lala. Kasi mahal na mahal, financial warm, tapos mahal na mahal din ako. And Mother BP, congratulations on the Baklang Kanal show. You did so well. I love you. Made with love. Ang cute. Ngayon ko palang bubuksan. Wendy, I love you. Maraming salamat sa support at pagmamahal mo. Ano kaya ito? Buksan na natin. Alam mo, masaya ako pag mga packaging, karton, or papel kasi alam mong natutunaw over time. So, tigilan na sana natin paggamit ng plastic. Thank you for your order, sabi. Faith can move mountains. Alam mo, totoo to. Sa nangyari sa The Baklang Kanal Show Live na talaga namang sobrang worried ko na, sabi ko, mapupuno ko ba yung ganong klase ng venue na may mga tao bang pupunta, pero I have faith I have faith sa akin ng mga producer. I have faith sa love ng mga tao sa akin. I have faith in God, and yun, nag-sold out. So thank you guys. Oh my God, ang ganda. Oh, naiyak ako. Ang cute. Look at this. This is my anime version. Ito yung original picture. Ang cute. Ang ganda naman nito. Naiyak ako bigla. Parang hindi ako sanay nakaka-receive ng mga yung mga ganito. Di ba parang yung mga artista talaga yung mga love team, yung mga binibigyan ng mga ganito. Parang hindi ako sanay. Thank you so much. Display ko to dito sa bahay. So beautiful. Nagulat ako. Wendy, ginugulat, pinapaiyak mo ko, Wendy. So, ang gumawa niyan ay Craft TV. Eto, kung gusto nyo, magpagawa din. Thank you guys. O, ito puro papel, diba? Madali siyang matunaw. Ayun, ano pa bang regalo? Ito, meron din nagbigay ng calling card nila. Ayan, Tiny House Arts and Craft. Hindi ko alam kung ano itong Tiny House Arts and Craft, pero meron daw silang resort at sabi nila mag-message daw ako sa kanila at papaano nila ako sa resort. So message ko na lang. Thank you dito sa inyo. I think magjowa sila nung nagpunta sa show. Ano pa bang mga nandito? Meron pa ako dito 3 shirt ng The Baklang Kanal Show. ID ni SMP, pabigay ko sa kanya para may remembrance siya. Yung personal assistant. Meron din akong ID. Ito, artist. Ayan, nilagay ko yan dyan. Core memory, para dyan ko lang siya lagi. Ito, I have 2 boxes. Nakikita nyo naman. Meron tayong 2 boxes ng mga sticker pack na ibebenta ko pa. Pero pakita ko lang sa inyo yung design ng mga stickers. Siyempre sila Jerome ang gumawa nito. Ito yung volume 1 stickers. Charan! So, ito yung The Baklang Kanal Show sticker. Ito naman yung volume 2. This is more on mga sinabi ko, baka bawal yan sa religion ko. And then the third sticker is the AWKP stickers. Ayan. Basta, ay mga mukha namin tong Inami, GP Direct Nova, tapos ayan. The Baklang Kanal Show Live. Walang kwentang podcast, walang kwentang channel. Sino ka dyan? Regents Milker, Baby Beep Card, Proud BBC, and the Genoa's Witness. So, ayan. Meron kayo nito. So, dahil hindi namin siya nabenta lahat, ibebenta ko. Limited edition lang to. I will not reprint this. Wow. Sungit. Oo, kaya ubusin na natin. I'm gonna post this. Or siguro by this time nga napanood nyo to. Ayun lang yun, guys. Ayusin ko lang tong mga gamit.
Dahil ngayon pa lang ako nabuhay talaga. Actually, unahin na natin yung vase. Palitan natin yung flower. Charan! Ganda diba ng bulaklak? Oo. Ngayon, lalagyan ko na lang yan ng tubig. Okay, we have our flower. Charan! We have flower na. Ayun na siya. Pero yung iba, hindi ko tatanggalin sa lalagyan. Ipapa-frame ko siya. Gagayahin ko parang ganito. Papa-frame ko yung iba. Pati yung binigay sa akin ni Muffin sa theater. Ayun, nandun lang sila sa labas. Tuyo lang sila nasa washroom. But, ayun lang guys. Wala pa rin akong boses. So, sa kasamaang palad, ito after ng concert, kailangan ko na bumalik sa katotohanan. At isa sa mga kasalanan nagawa ko ay, di ba nagkulay kami ng hair. Nag-silver kami ulit, nag-ash. Nakalimutan ko. Meron pa pala kaming mga kailangan kunan na eksena sa Born to Shine na hindi namin nagawa last week. So, continuity yun. So, kailangan ko yung buhok ko So, ngayon, ibabalik namin siya sa kulay niyang dilaw. Or medyo parang corn, gano'n, medyo blonde. Sana mabalik ni Chloe dahil kung hindi, lagot ako. Kasi taping bukas. Lagot talaga ako. Paano yung eksena, right? It's the same day. As in, parang ibang location lang, pero same day. Alam nga namang nagbago ako ng buhok bigla, di ba? Pero kaya ni Chloe. Charan! This is the final look. At least hindi na siya yung silver na silver. Hindi rin siya yung blonde na blonde. Pero at least nasa gitna na siya. Bahala na bukas. Ginawa na namin lahat ni Chloe ang lahat. Sana din nila mapansin. At sana sa lahat na nanonood ng Born to Shine, hindi nyo na rin mapansin. Pero mas may-yellow naman na siya. Lang. Good morning. So, balik trabaho na tayo today. 7 a.m. 7:15 a.m. At naantok pa ako. Kahapon, nag-after party kasi kami sa Spicy Mama Creative Studio after ng The Baklang Kanal Show Live. Tapos minaiwan ako ng isang bulaklak. Ito, tignan nyo, ganda. Hindi ko alam kung sino nagbigay. It's so beautiful. At ang bango. So, kung sino man nagbigay nito, maraming salamat and magpakilala ka kasi I forgot na kung sino nagbigay sa dami ng nangyayari nung gabing yun. Basta alam ko, inabot to sa akin. Wala namang letter. O baka may letter, hindi ko lang. Like kung nga i-check kung may letter. Pero baka may letter, tapos nalaglag ko. Sayang! Pwede tatabi ko siya. Marami na iwang alak. Ito siya, charan. Ano na, anong gagawin ko dyan? Daming box, diba? Meron pang nandun sa kotse. Ko, ang kalat. Pero, next time ko na ayusin niya, kailangan ko na umalis dahil malayo-layo yung taping namin ngayon. Fairview. Parang pagka-check ko, almost 1 oras mula dito sa bahay. Dadaan pa ako ng bangko kasi may isa pa akong sweldo sa Deal or No Deal na hindi ko pa nakukuha. So, kunin ko lang siya ngayon para wala na akong binabalik-balikan. So, kailangan ko umalis na maaga. So, mag-aayos na ako. And then, sasama ko kayo sa taping, syempre. Diba? Para makita nyo yung mangyayari ngayon. At sana makalusot yung buhok ko dahil hindi siya asing tingkad nung last naming taping. Pero feeling ko makakalusot. Pagdasal natin wala makapansin. Okay, tara, let's go. Let's start our day. Diba, hindi ako nakapag-update sa inyo gabi na. But at least, charan! Eto na tayo. Dito tayo ngayon sa set ng Born to Shine. So, time check, it's 10 p.m. na. So, dumating kami dito mga 11. 12 yung call time ko pero dumating ako ng 11. Kasi nga, nagpunta ako kanina ng bangko. Nagpunta ako sa ABS, kumuha ko ng sweldo. So, ayun. May scene pa akong kukunan. Tapos ngayon ko lang naalala mag-vlog. Sabi ko, oh my God, bakit kanina pa ako umaga hindi ako nakakapag-vlog kasi ang dami ko din kinuha ng sequence ngayon. Pero tingnan nyo, ito yung location natin as usual. Ayan, so nag-shoot na kami ng week 18 namin and ang hinihintay ko lang na i-call kami. Ito kami ngayon sa Fairview, ayun ito. And ang happy kasi kasama na namin dito ngayon sa set si AC Bonifacio, my love, nakasama ko sa Deal or No Deal. Kasama na rin namin siya ngayon.
Today, magkakaroon kami ng eksena for the first time ni Kobe Brown. Ayan. So, wait lang ako. Kaya naisipan ko mag-update. Puta, tulog lang ako ng tulog dun sa set. I mean, pag wala kasi akong ginagawa, natutulog ako. Kasi, sa totoo lang, pagod pa yung kaluluwa ko dahil parang feeling ko, di pa ako nakakapagpahinga talaga sa lahat ng nangyari nung The Baklang Kanal Show live. Diba? But, yun, nag-update lang ako. Hintayin ko nang tawagin kami. Ayan na. Charan! Hi! Good morning! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. So, wala nyo, tignan nyo kung anong ginagawa ko. Early in the morning, it's 8 a.m., 8:30. Pero 7 a.m. gising na ako. Charan! Diba, inaayos ko yung mga order ng stickers, ng mga natirang stickers nung The Baklang Kanal Show live. Kasi binenta ko siya dahil sayang naman yung mga natirang stickers na hindi na ibenta ng maayos nung concert. So sabi ko, sige baka may gusto. Ayun, sobrang binagsak presyo na namin to kasi ang mahal ng printing nito pero 250 lang, 3 set na, diba? So ayun. Ayun, konti lang natira. And minessage ko lahat. As of now, meron ng 19 orders. 19 people. So yung iba doon, ang daming set yung kinuha. So thank you guys. Hinihintay ko lang na ipabook nila para matapos na to. And dapat magpapa-car maintenance ako ngayon. Pero gusto ko kasing isabay yung pagpunta ko din ng Savage para magpa-facial. Para isahan na lang. Kaso biglang hindi naging pwede yung Savage dahil understaff sila. So naisip ko, parang i-move ng Monday yung Savage ko. Kasi sabi ko parang, sige, sa Friday na lang din ako magpapa-maintenance ng car, diba? Para isahan na lang. Kasi pupunta ako ngayon, tapos pupunta na naman ako sa Friday. Sayang yung gas. Parang ganyan yung naiisip ko. Kaya, actually, tatawagan ko na yung Toyota ngayon para magpa-resched. Dahil nga, yun, di tuloy. Iba na lang gagawin kong errands for today. Hello po, good morning, Toyota Global. Hi, good morning po. Ganyan ba dapat ang mga Ayan, so nagtatanong? na-resched na natin. So ngayon, aasikasuhin na natin yung pagpapadala nito lahat today. And siguro need ko magpa-nails. Yun na lang gagawin ko today dahil sobrang pangit na ng kuko ko. Alam nyo, bago pa mag-concert, ang pangit na ng kuko ko. Pride pa lang. So that was June. Ang gulo na ng kuko ko. July na, ang pangit pa din. Hindi ko siya mapaayos kasi ang dami ko talagang ginagawa. So at least, meron tayong free day today to do it. Kaya, let's go. Sana ma-vlog ko ulit again ang mga magagawa ko ngayong araw na to. Kulang pa ako sa tulog. But simulan na natin tong araw na to. Magko-coffee na ako. Hi guys! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. Wala. Lulupit sa bug. Ang galing na no, di ba? Baliw. Today magluluto tayo ng isa sa mga pinakamadali siguro. Walang kwenta kong iluluto dahil as in wala siyang kahit ano. Kasi bukas pupunta sa SMP, medyo mahaba-haba yung araw namin. I mean yung week. So ano na ngayon? Fifth day since natapos yung sold out The Baklang Kanal Show live concert natin. And di pa rin ako nakakapagpahinga sa totoong buhay lang kasi nga bukas may trabaho. Friday, may trabaho. Wala pa ako matinong pahinga pero kanina nag-book na ako ng pataywan namin ni SMP. Like, na-excite ako kasi ngayon ako sa makakabalik. Ang huli ko pang punta ng Taiwan ay nung March. So, alam niyo naman ako dahil sobrang mahal ko ang Taiwan dahil feeling ko nga Taiwanese ako. Di ba, lagi akong nandun. Meron talagang, hindi ko alam may something talaga yung Taiwan kapag andun ako. Yung kahit nagpi-people watching lang ako, naglalakad lang ako doon, nagpumunta sa templo. Sobrang, aywan ko, talagang naiinggit ako. Iba, pag nasa Taiwan ako, para akong ay, may tumatawag. Wait lang, nagba-vlog eh. Hello? Hello, mga shopping ma'am, dito na po ako. Nawala, tuloy, naputol yung kwento ko. Huwag na kayo. Kuha lang tayo ng barya. Ano ka, nag-ano po lalamove siya. Thank you, kuya. Ano to itong binili ko, vomit plastic. Yung sukahan. Naubos kasi ni Neo Alam niyo ba si Neo? Si Egg Pie? Ayan yan yung mukha niyan. Kahit gwapo yan, ang hilig sumukan yan kapag nakainom. Siya nakaubos ng vomit plastic ko sa kotse. Lagi yan madalas yan sumusukan. Ako, hindi ko lang mahal na mahal niya si Egg Pie. Anyway, bumili ako. So, may kinikwenta ko, ayun, yung Taiwan, di ba? Grabe yung, para akong I'm living in the dream.
Kasi yun talaga yung pangarap ko sa isang bansa. Ganun yung gusto ko, yung ang ganda-ganda ng transportation system, yung mga tao, yung alam mo kahit pa nakakabasa ako minsan ng mga content na masaya lang yung Taiwan kapag turista ka, pero pag andun ka, parang, ikumpara lang talaga sa Pilipinas. No. Parang, alam mo yun, meron din naman, so of course may mga imperfection bawat bansa. Pero parang okay na ako sa imperfect na bansa na may maayos na transportation system. Parang di ba, yung feeling ko ang laki-laki ng mababago sa buhay ng isang tao kapag ang ayos ng transportation system ng isang lugar kung saan siya nandun. Kasi magiging productive siya. And bilang bakla, gusto ko sa bansa na welcome kami. Di ba? Napaka-welcoming ng Taiwan sa LGBT community. So, no? Basta anyway, ngayon, pupunta lang kami ni SMP, babalik kami doon dahil first time namin magta-travel together outside. Kasi nagkakilala kami sa Thailand, pero di naman kami travel together. Tsaka hindi kami masyadong close nun. Actually, this year, kahit pa Songkran kami nagkakilala ni SMP last year, this year lang kami talaga naging super close Kasi parang dati, nung nagkakilala kami, hindi rin ako kami nakikita madalas sa Pilipinas. Parang kung magkikita man kami, tamang inuman lang. Tapos alis, wala kami talagang sobrang malalim na pagmamahalan. Ngayon talagang sa totoong buhay lang, di ko kayang mag-function nang wala siya. Parang ang tagal kong hinintay yung ganitong klase ng tao. And again, hindi ko jowa sa SMP, so mahal ko lang talaga siya. Alam niyo naman hindi ako nagjo-jowa, pero sobrang importante niya sa akin. And kaya alis kami. Punta kami Taiwan para makapagpahinga ako dahil siguro naman deserve ko to after ng lahat ng sunod-sunod kong trabaho. Theater, concert, teleserye. And saglit nga lang kami. Usually pag nagtataiwan ako, 2 linggo, pero ito 5 days lang kami. Para lang talaga makalabas. Kasi hindi na ako pwedeng matagal dahil may mga work ako naghihintay dito. Kaya naman ngayon, dahil miss ko ang Taiwan, magluluto tayo ng braised pork. Yes, but not what you think. Kasi nung nasa Taiwan ako last time, bumili ako ng parang sauce, yung braised pork gravy na, kumbaga, ihahalo mo na lang siya sa giniling or sa pork, tapos maglalasang braised pork na siya nung Taiwan. Galing, no? So ngayon, gagamitin ko lang kasi nagugutom na ako and tinatamad akong yun na lang iluluto ko. So, very easy lang to. So na yun. Ito siya, Taiwanese braised pork gravy. So, ihahalo ko lang siya. Tignan ko kung enough na yung isa or kailangan kong gamitin parehas. Magbo-boil lang ako ng egg and then ihahalo ko lang ito sa giniling. Yun lang. And then may ulam na ako. Kasi ang sarap talaga ng lasa ng braised pork ng Taiwan. Yun ang paborito ko. Sa, ano ba tawag kapag sa Mandarin? Lo rufang ata. So, ito yung gravy. Hahalo lang natin yan pag niluto natin. Yung giniling na ito, pinapalambot ko na. At egg. Yes, masarap to pag may egg. So, mag-boil din tayo ng egg. May mga tatlong egg lang. Diyan na kayo. Ayan. Ay, yung curtain. Ayan. Hi! Diba? Ang perfect dahil may natural ring light ako dahil yung salamin namin ng kusina ko ay nasa labas. Ayun, may tubig pa. Hindi ko pa pala natatapon yung nag-boil din ako kahapon. Ito na lang din ang tubig na gamitin ko. Perfect! Dito, maggisa lang tayo. Siyempre, kahit pa yan lang yun, kailangan igisa pa din natin. Alam mo naman ang mga Pilipino, may din maggisa. So, isang bawang, isa lang. Okay na yan. Kasi konti lang talaga yung iluluto ko ngayon. Alam niyo, nagka-trauma na nga ako kapag yung mga gulay, lagi ako nasisiraan ng gulay. As in, kaya ngayon kanina galing ako sa grocery, di na ako bumili ng gulay. Na-trauma talaga ako. Parang sabi ko, bibili na lang ako kapag mismo sure na ako sa iluluto. Nawawala kasi sa isip ko talaga minsan na, ay shit, may nabili pala ako. Tapos, alam nyo ba, ilang beses na akong nabulukan. As in, yung ilang beses na akong ito yung luluto ko. Tapos mawawala na sa isip ko na, oh my God, bumili nga pala ako. Tapos pagka-check ko, bulok na. As in, so parang nakakailan na, nasasayangan naman ako. Kaya sabi ko, bibili na lang ako ng gulay kapag sure talagang iluluto ko. Ang hirap ng mag-isa. Yung minsan nakakalimutan ko yung mga kailangan kong gawin. Hi, ayun. Ito, expired na yata ito Ay, hindi. Ano bang bago habang ginagawa ko tong vlog na to? Ano bang nasa balita? Oh, yung sa Subic. Grabe. Alam nyo, yung parang, na namang kagaguhan ng gobyerno to? Yung LGU ng Subic. Sobrang lala. Alam mo yun? Yung, oh my God, talagang maiiyak ka. Yung, alam mo, nakakaiyak yung documentary. Diba? Ngayon, nagigets nyo na ba kung bakit may mga umaakyat sa bundok? Itong mga, ang dami diba? Napakadami ng mga bobo na tinatag agad na NPA, kesyo na corn beef,
beef na tapos ngayon makikisimpat siya kayo na kaya may mga taong umaakyat sa bundok. Dahil minsan, mas masaya na okay na sila sa komportableng buhay dito, pwedeng wag umakyat. Pero may mga naaabusong mga nakatira doon. Kagaya ng mga katutubo nating Aita. Isa pong example yan kay yung ginawa ni Cara David na dapat nyo maintindihan na may mga taong nagmamalasakit. Palibasa kayo, mga kulto kayo na naniniwala na lang sa mga fake news and hindi nyo naiintindihan yung reason kaya sila pumupunta doon. Para po sa ganyan yun. Para nakikita natin yung mga nangyayari sa mga katutubo, sa mga minority. Kasi tignan nyo, mismong gobyerno doon yung gumawa nun, di ba? Nasasabihin, hindi po namin alam na may tao doon. Okay na yun, anong klase kang anong klase kang public official? Hindi mo alam kung sino mga nakatira sa nasasakupan mo? Akala mo? Pwede ba yun? Sa pagtatapon nyo doon, hindi nyo talaga nakikita may mga komunidad doon? Katsarutan. Yun talaga yung pinaka walang silbing excuse ng alam yung public servant na walang paki sa komunidad niya. Tapos ang gusto, tatapalan lang, tatambakan lang ng lupa, hindi nila aalisin doon. Ang baho pa rin nun, may nakatira doon eh. Oh my God, hindi ko talaga kinakaya pag pinapanood ko yung balita. Tapos yung nagsasalita na, I don't know, governor ba yun? Kung sino man yan siyang babaeng yun na, what the fuck? Ito yung binoto. Tapos sasabihin na gagastos ng like magkano? 75 million ata, correct me if I'm wrong para maayos yung problema na sila din yung gumawa. Tapos saan nila kukunin yung perang yun? Sa mga taong bayan, sa tax na naman ng mga tao. Bakit hindi sa sarili nilang bulsa? Kasalanan nila yun. Diba? Yaan ang isa pong malaking dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng sobrang laking tax. Diba? Tas hindi na pupunta sa tama. Dahil bumoboto tayo ng mga incompetent na leader. Diba? Hindi lang hindi lang Pangulo ng Pilipinas. Kahit po yung mga mayor, gobernador, kapitan, kapag sobrang ganyan, at hindi lang yung isolated case, napakaraming ganyan sa Pilipinas. So, Diyos ko Lord, Panginoon, iligtas niyo po ang bansang ito na mag-comment ng kung ano-ano na sobrang tatanga, diba? Sa tingin nyo ba kung hindi yan na-imbestigahan ng mga journalist, like kagaya nilang Mama Cara, di sila gumawa ng documentary, kung walang mga umaakyat sa bundok para tignan yan, sa tingin mo maririnig sila? Hindi. Kasi mismong gobyerno doon ang umaabuso sa kanila. Kaya yun po ang dahilan kung bakit may mga aktivistang umaakyat sa bundok, pumupunta sa gubat, nag-i-immerse para po makita yung mga katutubo at yung mga kapwa natin Pilipino nakatira doon na walang boses, wala pong access sa teknolohiya at wala pong enough na dunong at katalinuhan para maipagtanggol yung mga sarili nila. Yun yung dahilan. So, hindi po porket umaakyat ng bundok, agad automatic kalaban ng gobyerno. Minsan po, tagapagtanggol sila ng naaapi kasi pag mismong gobyerno po ang hindi natin kakampi, talaga pong ang aasahan natin ay yung mga nagmamalasakit na lang na normal na tao, na normal na Pilipino. So, iyan, itatak nyo yan sa mga isip nyo bago kayo nagko-comment ng kung ano-anong kabobohan at kung paano nyo bigla-biglang minamasama yung mga estudyante, mga aktivista. Ay, Diyos ko kayo, Pilipinas. Yung parang, hindi ko alam, ang weird talaga yung pinagtatanggol nyo pa yung mga taong nang aabuso sa atin, yung mga nang-aapi sa atin. Hindi ko nagigets. Yan talaga yung pinakamalungkot na reality ng Pilipinas. Yung, for the lack of better term, ang bobobo talaga. Sobrang, as in, lala. But, ayun, ang sad lang. I hope maayos talaga yung nangyari dun sa Subic kasi hindi yun deserve ng mga katutubo dun. At actually, hindi yun deserve ng kahit sinong Pilipino na yung, imagine mo yung barangay nyo, yung community nyo, biglang pagtatambakan ng basura, di ba? Hindi yun, hindi yun tama. Yung wag kayong basta-basta comment na kung ano-anong mga pinagsasabi nyo na without even thinking. Tapos, ano ba isa pang mainit na issue na nakita ko? Yung Pax Silica, isa pa yan na, Diyos ko, ang daming sumusuporta kaysa magkakatrabaho daw. Ito na naman tayo sa kabubuhan ng mga Pilipino. Alam nyo ba kung bakit gustong dito yan itayo? Dahil sa sobrang dami ng health risk niyan. Amerika nga ayaw nilang itayo yan sa kanila eh. Gusto nilang itayo sa atin na walang bayad. At gagamitin lahat ng lahat ng resources natin. Dito nila kukunin yung mga minerals at mga kailangan para mapatayo yan. At kukonsumo yan ng matinding tubig So,
Sino magbabayad? Dahil hindi nila babayaran yan tayo. So kanino yan madadagdag? Sa babayaran natin. Ganun yung level niyan ha. Bukod pa yan sa maidudulot niyang harm sa bansa natin. Kaya nga nila ayaw itayo yan at maingay yan. Alam nyo ba, mag-search kayo, i-google nyo kung ano ang itsura at gaano kaingay ang mga AI center ng ibang bansa. Hindi makakatulog yung mga tao, parang may helicopter lagi. What the fuck is that? Charot. Nag-alarm. Ano ba? Kumulo na ba ang itlog? As in, bago nyo sabihin na makakaganda yun sa bansa natin, na makakapag-provide ng trabaho, hindi po, in the long run, Diyos ko, sige, mabuo yun. Maraming tao bibigyan ng trabaho, pang-construct. Pagtapos na yun, hindi naman na kayo kakailanganin Maintenance na lang yun. Ilang tao na lang. At trabaho in expense ng ikakawasak ng bansa natin. Ay, mga Pilipino. Tapos kung ano-anong pinagsasasabi, pinagtatanggol na bakla, kawawa tayong lahat dyan. At kukonsumo yan ng malaking kuryente. And again, hindi nila yan babayaran. So, kung ngayon palang naloloka na tayo sa sinisingil ng Meralco, how much more kapag may AI center sa Pilipinas na napakalaki? Kukuha yan ng kuryente, sino magbabayad nun? Idadagdag na naman sa atin. So, kayo, Maalam mo ba i-fix to? Nakakaloka. Ayan, yung parang nag-mute siya. May slow blinking. Tapos sabi, pindutin ko lang yung power para mawala. Kahit anong pindot ko, di siya nawawala. Nagbabago lang yung kulay. Iba ko na-record ngayon, naka-mute. Help me. Gusto ko na itapon to. Hello. Oh, disconnected. Oh, on. Hello. Bakit? Ganyan ba dapat ang mga nagtatanong? Paano ba to siya? Hello? Ano ba ibig sabihin ng pula, ba? Ikaka-charge ko lang sa'yo hello. Hindi ko na alam! Hello. What is the meaning of that? Hello? Bullshit. Grabe, can you imagine? Kanina pa pala mute tong kaya hindi ko nakikita. So hindi nyo rin ako narinig sa lahat ng vlog ko, nakakaloka. Eto na, naluto ko na ang aking braised giniling. Braised pork. Sarap, di ba? Parang siyang krapaw with at ang sarap, lasang Taiwan. Kaya kakain na ako. Inis ako kasi finigure out ko paano gagana to. Ngayon nila ako naririnig. So di ko alam kung paano yung vlog. Bahala na, paano i-edit yung leche. Mouth read nyo na lang ako. Anyway, bye-bye. Hello. Hindi na mute. Thank you. So nanonood ako ngayon ng bagong episode ng The Baklang Kanal Show kasi wala na akong oras siyang i-review kanina dahil sabi ko 6:30 kailangan ko siyang i-upload. Parang mga 4 PM na nabigay ni Jerome My Love. Kanina kasi di ko alam dahil nga namatay tong mic na mute. Di ko alam kung narinig yung mga chika ko pero bumili kasi, naubos na kasi yung bigas na binigay nila, yung iniwan nila mudang dito nung October. Ngayon lang naubos, isang sako yun October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. 10 months. Oh my God, 10 months na wala sila mudang. 9 months. Grabe, ganun nakatagal wala sila mudang. Parang feeling ko mga 3 buwan pa lang sila umaalis. Pero yun, naubos na yung bigas na bumili ako ng bigas kasi may nakita nga ako ito, jasmine rice, pero ang mahal, 700 plus 5 kilos. May isa, jasmine, 300 plus lang. Hindi ko na kung magkapareha sila kasi itong nabili ko ay nakalagay authentic and delightfully good Thai jasmine home mali rice. Ayan siya Charan! So, titignan ko kung kakaibang rice ba to at experience ko lang. Hindi ko alam ba't ang mahal niya. Yan, consume before June 2027. So, titignan natin. Kasi naalala ko, masarap yung kanin sa Thailand. So, baka ganito yung kanin pag naluto. Let's see. Pero yun, bumili kasi akong kanin kanina. So, yun lang. Pinakita ko lang yan. The rest, wala namang special dito sa mga pinamiligin grocery ko bukod sa bumili akong spaghetti sauce dahil gusto ko magluto ng spaghetti. Ko congratulate ko lang yung sarili ko for the Baklang Kanal Show live kasi iyak na naman ba ako? Wag na umiyak, Ina. Alam mo ang pinapractice ko ngayon, wag masyado maging emotional kasi parang ewan ko, pag iniisip ko yung mga nangyayari sa buhay ko na nanginginig lagi yung luha ko dahil ayoko talaga, pinipigilan ko yung sarili ko kasi mababaw talaga luha ko. Parang
hindi pa din ako makapaniwala na nangyayari siya lahat. Lalo na nung nangyari yung concert na, bakit ako magko-concert? Bakit ako magkakaroon ng sarili kong show? Parang, totoo ba to? Like, panaginip lang to ng iba. I mean, sobrang laking panaginip nito, tas nangyari siya. So, nakakayak lang. Tapos naalala ko kasi si Mudang, every time pag birthday ko, kapag birthday niya, or may celebration nangyayari sa bahay, may something, luluto niya ako lagi ng spaghetti kasi alam niyang favorite food ko yun. And even kahit nung bata kami, ito ko talaga parang minsan lang makapagluto ng spaghetti kasi wala naman kami pera. So, namiss ko bigla si Mudang. I mean, wala sila dito eh. Siguro iba yung pakiramdam yung pagdating ko dito, tas ang dami kong bouquet, tas nandito si Mudang. Ako, na-imagine ko yung ngiti nun. Kasi tuwan-tuwa yun pag may mga bulaklak eh. Binibigyan siya ng mga bulaklak. Alam mo, yun yung mga minsan na mimiss ko na si Mudang napakababaw ng kaligayahan yan pagdating sa akin. Pag ako yung nagsasalita, tawa yan ng tawa. Minsan nga, pinipigilan ko na kasi minsan nauubo yan, kakatawa. Tapos parang, ako pa ba papatay sa'yo? Minsan ganun kasi sobrang, tas ang sarap-sarap marinig ng tawa ni Mudang. Alam mo, every time na napapatawa ko siya, doon ko nare-realize na, parang may talent ako sa pagpapatawa. Na-miss ko lang si Mudang and okay lang naman siya okay silang lahat sa Amerika. And I'm just so thankful kay Lord and sa universe na parang nasa moment ako ng buhay ko na never ko talaga naisip na mangyayari sa akin. Kaya gusto kong tumulong. Like, naiyak ako talaga. Sige, wag na natin pigilan yung luha ko. Kaya siguro ganun yung obsession ko sa pagtulong. Yung parang, alam ko, di ba, parang sabi nila nung Baklang Kanal Show live, hindi ako masyado napanood, 'di ba? Parang nang hinayang si Goldwyn nung ginawa niya ako ng review, which is Goldwyn, I love you, thank you, kasi alam kong constructive yun and you mean well by that and talagang nabitin ka sa akin, kaya I'm really hoping for a part 2 para may ma-showcase ko yung hinahanap nyo. Pero kasi nga parang alam ko yung pakiramdam na yung ibang bagay pangarap lang, tapos baka ang hirap baka yung iba hindi nila maabot yun or matagalan pa bago nila maabot. So, parang ako, naisip ko talaga yung show na yun. Parang kasama ko talaga yung ibang bakla kasi sama-sama na kami. Hindi naman, sabi ko, panaginip ko to eh. And kailan pa mauulit ulit yung magkakasama kami lahat sa isang stage, diba? Kailan pa mabibigyan ng pagkakataon yung isang Baklang Kanal na magkaroon ng sariling show? Parang, sige, na-invite kami pa isa-isa, para-piraso, tingi-tingi as guest, as performer, as speaker. Pero para magkaroon ng show na binigyan kami ng kalayaan na magkasama-sama lahat, big deal na yun sa akin. Parang okay na kung di nyo ako napanood ng buo. And alam ko nanghihinayang kayo, pero equally talented din naman yung mga kasama ko nung sa Baklang Kanal Show live, diba? Natawa din naman kayo. Nakakabitin lang dahil nakontean kayo sa akin. Pero parang marami na rin naman kayo napanood sa akin. Pero ayun, I promise babawi ako sa second. Pero grabe natin nung nagtatrabaho pa ako sa call center. Nakasanla yung ATM ko. Sa Loan Shark. Yung hindi ko siya nakukuha. So tuwing sweldo, pupunta ako dun sa bahay nung nagpapautang kasi sabay i-withdraw namin yung laman nung ATM. And ibibigay lang sa akin yung susobra kasi nga may utang ako sa kanya. Laging ganun yung buhay ko na parang tapos ang layo-layo pa nun, parang sa BGC ako pero yung inuutangan ko bandang Taguig na, yung bandang Blue Post ba yun, yung sa may bandang malapit na sa Acacia Estate, basta malayo. Tapos wala naman ako sa wala pa akong sasakyan nun. Actually hindi pa ako sa BGC nagwo-work nun, sa Makati pa nga ata. Tapos pupuntahan ko doon, tapos magbabiyahe pa ako pa uwi ilang oras dahil tapos minsan matitira na lang kasi kada cut off magkano lang naman yung kinikita ko. So, ang dami kong utang, so minsan 4,000, 5,000 yung mauuwi ko. Chachap-chaping ko pa yun para sa allowance ko, para sa gastusin na utang lang ako ng utang. Tapos parang nagtatrabaho ako para bayaran lang yun. Tapos syempre may tubo yun. Ang hirap ng pakiramdam. Though it gets better. Kaya hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyayari sa akin talaga ngayon na yung nanay at tatay ko
Nasa US na sila, nagtatrabaho, masaya doon. Dati nung bata kami, halos mamalimos yung mga magulang ko, lalo na yung nanay ko. Iigib lang yung nanay ko ng tubig sa bombero, yun yung tubig namin, papakuluan para lang maging malinis. Na kami makain, mga delata, sasabawan ng sobrang dami para lang lumutang yung mga karne ng isda. Sobrang hirap ng buhay namin dati pag iniisip ko talaga, yung wala kaming kuryente. Nilalait ako ng mga kaklase ko kasi hindi planchado yung damit ko, hindi kami nakakaligo. I mean, parang kahit nandito ka na, pag maaalala mo yun lahat, nakakaiyak, and it really humbles me every time. Kaya laging gusto kong tumulong talaga. And I hope wala na makaranas ng ganong klase ng hirap. And kung dinadanas nyo man ngayon yung mga ganong struggle, huwag kayong panghihinaan ng loob talaga. Like, ilaban nyo lagi. Like, bigay nyo, isagad nyo. Just survive somehow. Gising kayo. Laban. Hindi naman habang buhay, nasa ilalim tayo. One day, may mangyayaring kakaiba. One day, may opportunity na magbubukas. One day, giginhawa din yung mga buhay natin. So, naiiyak talaga ako sa lahat, na overwhelm ako sa mga nangyayari sa akin. I mean, tears of joy to Naalala ko lang talaga yung sobrang hirap. Parang magta 30 years old na ako. Nag-i-struggle pa rin kami, or 20 plus, 29. Kaya huwag kayong magmadali I mean, kasi minsan nyo ba, 20 pa lang, sobrang burnt out na. Huwag, ilaban nyo, magsakripisyo kayo kasi sobrang sarap ng pakiramdam ng success. Ngayon, iba. Parang kaya ako naiiyak lagi, kaya ako na-overwhelm, kaya ako sobrang ganito ka-emotional kasi alam ko yung pinaghirapan ko, alam ko yung mga sakripisyong ginawa ko, alam ko lahat ng paghihirap tsaka yung pagtitiis. Pero dahil sa lahat ng struggle na yon, ang sarap-sarap anihin ng mga nararanasan ko right now. Thank you lang sa inyo. I mean, sa inyong mga nanonood sa akin, naniniwala sa akin. Hindi naman ako sikat. Hindi ko yan iisipin talaga lagi. Talagang iniisip ko lang party lang siya ng trabaho. Pero I have the best supporters and followers and fans talaga. Kung may fans man, tropa talaga tingin ko sa inyong lahat. Kaya every time na makikita ko kayo, gusto ko lagi nakipagkwentuhan, gusto ko lagi maramdaman nyo na hindi ako yung angat hindi ako mataas, hindi rin kayo mababa, like magkakakosa tayong lahat. And nalolos na yung track ko kasi naaalala ko bigla lahat ng mga pinagdaanan ko growing up. But yun, sana yung mga nangyayari sa akin maging inspirasyon sa ibang tao na huwag mag-give up. Gusto ko one day, ikaw, kung feeling mo bigat-bigat ng pinagdadaanan mo right now, hirap na hirap ka financially, emotionally, or physically, gusto ko one day sasabihin mo na dahil sa'yo, Ina, hindi ako nag-give up kasi kaya mo. Kung kinaya ko, kakayanin nyo din. Alam ko iba-iba tayo ng journey, iba-iba tayo ng struggle, pero positive ako na may pupuntahan lahat ng pagtsatsaga at pagiging mabuting tao. Basta ilagay mo lang lagi sa tama yung puso mo. Ayun, that being said, hindi lang kasi ako talaga makapaniwala na hawak ko na yung oras ko ngayon. Nakakatanggi ako sa trabaho kapag kailangan ko ng pahinga. Kasi alam ko yung pakiramdam dati, lalo na nung nasa call center ako, na talagang kahit bumabaha na yan, magiging isda ka talaga dahil kailangan mong pumasok. Kasi ikaw din yung mawawalan pag di ka pumasok. Yun lang, gusto ko lang naman magluto ng spaghetti. Pero yun yung kwento nun kung bakit ako bumili bigla ng spaghetti, kasi kahit wala sila mudang, kahit nasa ibang bansa yung buong family ko, celebrate ako. Ito talaga yung totoong celebration ko. Ayoko na umiyak. Ililigpit ko na itong mga kalat at manonood pa ako ng vlog ko. But I will see you in the next segment. And guys, maniwala kayo mahal na mahal ko kayo. Whatever happens, tatanawin ko laging utang na loob to sa inyong lahat. I love you guys. And isasama ko na rin sa prayer na magka-part 2 in the Baklang Kanal Show live para makabawi ako ng improv sa inyo. Laban lang, okay? Walang mga susuko sa atin. Alam niyo ba?
Mayroon akong binili sa TikTok shop. Hindi ko pala bili sa TikTok shop Ulat ng kakagising ko lang Pero pakita ko lang sa inyo yung binili ko. Ang cute kasi. Kasi problema ko, itong kama ko. So, kakagising ko lang. Naisip ko lang, hindi ko pala ito na-vlog. Ito kasing kama ko, dun sa gilid, may saksakan. So, parang yun yung pinaka-main plug saksakan tapos ng extension tapos doon nakasaksak yung mga doon nakasaksak yung pinaka-extension para masaksak ko yung ibang mga appliances dito sa room ng kwarto. So natatamaan siya kasi nga natatamaan yung mismong plug dahil pahaba siya. Tapos may nakita ko sa TikTok na flat. Wow, ang galing naman yan para hindi na siya mabangga. So pakita ko lang sa inyo. Para kahit umurong ng umurong tong kama, hindi na matatamaan. Kasi minsan natatanggal Ayan, ang ganda. Wee, ang cute. Ay, ilan to? 1. Ala, mali yung nabili ko. 2 lang saksakan. Ala, liit. Bubay. Hindi 4. Ayun, okay na pala. Kasya ba dito yung 4? Parang dapat 6. Anyway, sige, tignan ko. 4 lang pala yung nabili ko. Ayan siya, Ayun na, flat. Galing, no? Hindi siya Pero 4 lang. Yun lang ang problema ko. Baka hindi kasya. But, tignan natin. Parang wala kasi akong nakita na mas madaming sakit Pero okay na to kaysa wala. Try ko na lang. Cute, flat. Try kong gawin ngayon. Okay, so tinry ko na siyang ilagay. And bukod sa kulang yung mga saksakan, na-realize ko agad na ang dami niyang problema. So, hindi ko na ito i-recommend sa inyo. Unless gusto niyo nang okay sa inyo to kasi yung saksakan niya ay flat. So wala siya nung mga para sa 3 prongs na bilog. So kailangan mo pa mag-adapter. And yung mismong socket niya, mismong plug, 3 prongs din. So hindi mo siya masasaksak sa dalawahan. So kailangan mo rin ng adapter. Hindi ko to lahat napakansin kasi parang naaliw lang ako. Sabi ko, wow, flat. Tapos binili ko na agad sa TikTok. Di ko na siya binabada na kung ano ba. Ayun, kung syempre maganda sa ganito yung ganito na sana yung saksakan, di ba? Para pwede yung bilog. At syempre yung pinaka flat niya, 2 lang. Kasi ito 3. Yung apartment ko puro 2 lang. So din siya advisable gamitin. Parang hindi siya magandang buy na binili ko dahil madaming functionalities na kapos. Mahal pa naman. Anyway, hahanap na lang ako ng ibang ganito na flat. Na ibang version, yung pwede lahat. So doon muna ako sa luma ko. Sayang to. Doon pwede ka ba naman siya magamit? Siguro pang travel na lang. Pero ang tsaka kasi nung naka-adapter, diba? So kung meron akong 3, kailangan ko pa na another adapter para masaksak ko dito sa mismong Ayoko nung gano'n maraming sinasaksak-saksak. Sayang, mahal pa naman. Anyway, yun lang. Today ay meron tayong shoot ng podcast sa Ship Clinic. So yun ang ating agenda for today dahil dadating na sa Pilipinas ang Lenacapavir. Kung ano yun, abangan nyo sa Ship Clinic. Yun ang injectable na ARV. So parang gamot sa HIV. So gagawa tayo ng podcast para ma-discuss yun sa mga tao. And tara, simulan na natin tong araw na to. At si SMP ay paalis na ng bahay nila. Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. And after ng ating concert, wow, magpapa-facial tayo. Today's Pumper Day. Ito na yung Hollywood Picolux Laser after the facial. Anong tawag? Hollywood Picolux Laser. Ano yung Picolux? Kongamis. Naka-fresh, nakakatanggal ng mga dark spots. Tingnan mo, mamaya. Yung oily. As in, no, pagkatapos ko gawa talaga nito lagi, yung ang fresh ng face ko.
Ganito para pakaramdam ng iguana. Ako dahil sanay na ako, nagyayalo na lang kami lagi nila nurse Sam. Minsan wala. Minsan nakakalimutan na, ay, di pala ako nalagyan ng yelo. Okay, you are done. Ganun lang. Parang may ginawa ba? Ano siguro ba't ang bilis? Bakla nang aano ka. Ulul. Yes, we're done. Punta lang kayo dito sa Savage kapag gusto niyo rin ng aesthetic clinic na mababait at sobrang tignan nyo, oh, sila talaga nag-aalaga ng pesang ko. Woo! Ready na tayo. Hi! What's up mga baklang to? Welcome to another episode of The Baklang Canal Show, and in preparation of our upcoming restaurant, Ina Resto, we are cooking some of my favorite food and we're trying to do taste tests. So last time we cooked adobo sa gata, and right now we're gonna do another favorite of mine. Lagi ko tong pulutan sa Yes Please na bar sa BGC, and it's the beef salpicao. And ang iluluto yan ng aking business partner, the Holy Chef, my SMP. Na sayang di ko na vidyan, suot niya kanina yung Crocs ko. I think that's one of the most disgusting thing I've ever seen in my life. Kaya ko lang siya nakita naka-color pink. So, ayan, okay. Of course, ang una nating ingredients ay beef. So, we use sirloin. Ano ba yung sirloin? Teacher mo yun eh. Sirloin, ha? Look, kita nyo? Hindi yung porket sumasama-sama sa akin, nag-i-improve yung humor niya. No. Alam niyo na kung ba't pumupurol yung humor ko. Nakakatawa yung sirloin. My God. So, actually, habang nanonood kami ng High School Musical, play na lang natin yan sa background. Chumps. As my superhero, Sharpay Evans. Look. So, ayan. Magwa one cam na lang kami. Tinatamad na akong iset up yung isa. Wala na akong energy. Napakasimple lang na ingredients ng niluluto namin ngayon na beef salpicao. So, bukod sa beef, we have garlic. Garlic. Puta naman nagbaba ako ng mga gamit sa kotse. So, garlic. And then, ano pa ingredients niyan? Oh, we have oyster sauce, liquid seasoning na regular, and peppermill. His favorite. Butter. Oh, we have butter pa pala. Oh, and a little bit of sugar and butter. Ayun. And then we're gonna sana maluto niya ng perfect. Kasi sobrang perfect ng adobo sa gata. Ano, wala pa rin kami naiisip na name. Ano maganda sa beef salpicao na nakakatawa? What did you do? Tell me. Kinamay ko na, nagugas ako ha. At baka sabihin nila, nakapamay, tinapamay, walang... Eh ano, tayo na makakain. What did you do? Inaluan ko na ng inaluan ko na ng ingredients kanina na pinakita natin kanina na oyster sauce, liquid seasoning na madami. Tapos to taste na lang yan, kaya na bahala. Tapos nilagyan ko na rin ng paminta, asin, tapos sinalo-halo ko ng ganyan. Tapos, ang halo mong ganyan, kailangan kasi nakababa dyan ng mga ilang oras, minuto. Pero dahil ko tumakam, mamadali na kami. Kita niyo yan. Wow, I'm so proud of you. Rumadaldal ka. Dapat lang kasi ngayon nangangatal na ako, gutom na ako. Hirap kasi pag gutom tayo kung ano nakikita natin sa kalsada eh. Ikaw ha? So magluto tayo, no? Ayan, babad na natin ganyan. Shit. Proud ba kay SMP? Grabe no, dati hindi nagsasalita. Talaga namang totoo ang milagro. Napasama lang ng ilang nagmatutong na magsalita. Oh. So, kailangan, ang sikreto natin dyan sa masarap nating beef salpicao ay kailangan maraming bawang. Dahil kapag maraming bawang, tama. Hindi totoo yun. Kailangan kaya binabad, ano ba yan? Hawak mo ba? Ay, hindi. Hindi, kaya binabad na to. Kailangan kasi nakababad to kasi ang beef, pag nasobrahan sa luto, kumukuna. So, kailangan nasip-sip niya na yung mga panlasa para isisir na lang natin siya. Kailangan crusted ba? May crust. Yes. Kasi huwag natin kakalimutan yung butter kasi yun yung nagpapalinamnam. Shout out to my mom. Yes, I know you're watching right now. Tita, are you proud of your son? Hindi, favorite kasi niluluto din. Okay, fine. So, ayun. Yan, lulutuin namin. Grabe si Zach nung kabataan niya, oh. Saka Jerome, yung part ko na wala nagsalita, kapalagyan ng subtitle. Sabi, no, grabe tong best friend mo, Jerome. So ayan, pinapainit na natin yung kawali. Kasi ang una natin gagawin is magigisa tayo ng maraming bawang. Mas okay kasi pag ginigisa para, alam mo yan, para maganda rin sa presentation, crispy yung ibabaw, ganun. Pero pwede namang pwede na kahit hindi na igisa, alam mo yun, I mean kahit hindi siya i-separate na na ipa-crispy tas ito toppings. Kayo na bahala. Pero
kami, mas gusto namin na ganun. So, gigisa muna natin siya hanggang mag-golden brown. Kasi pinagisahan, doon na natin lulutuin yung beef. Para matilamsik ata to. Ganyan na natin. Para bang channel ko na siya. No? Hindi ako sanay ng sasalita pag nagluluto. Pero para lang bago, di ba? Ay! Tama. Hello, Lev. Beef salpikaw. Bango, no? Bawang pa lang yan. Sarap ng pag maraming bawang. Alam mo ba kung ano ang humuhumunukunuku? Hawaii. Puwaa? Ayun ang national fish ng Hawaii. Ang haba, no? So, hanguin na natin siya kasi siya ay papait kapag nasunog. Yung mama ko kasi ay babayad ng tax. Kaya yung magbayad kayo ng tax, ha? Nako, nakakainis na pag nagbabayad ka ng tax, no? Tapos, Mas masaya pa akong gastos ng taxo sa Taiwan. ang hirap na nga mag-commute, ang hirap pa mag-drive sa kalsada dahil walang maayos na sistema. Tama, mali? So, pag ganyan, pwede na natin taasan ng ating temperature para magkaroon ng magandang crust ng ating beef. Tapos, pag gagamit kayo ng butter, hindi naman butter to. Grabe ang laki nito. Ang laki ng tax ko this. Oh, fuck! 3%. Bago nyo lagay yung butter, para hindi agad masunog, maglagay kayo ng mantika. Para hindi siya masunog. Kalaki ng tax ko. Ganun ba yun? Yes, para hindi siya agad masunog. Yan. Kasi kailangan na mainit ang ating mantika or butter para madaling magkaroon ng crust ng ating beef. Ito nga! Okay. Kasi pag yan, problema kasi sa beef, siya tawag doon, nagtutubig. So kailangan nito mainit ang ating kawali. Pero kung kayo ay, tawag doon, health conscious, pwede kayong gumamit ng olive oil. Hindi lahat ng olive oil ay pwedeng ipangluto. Alam mo ba yon? Paki ko dun. Hindi ko alam. Hindi. Kailangan mo Bakit? malaman nyo kasi nagluluto ka kasi ang panggisa talaga na olive oil ay hindi dapat extra virgin olive oil. What's pamas? Like you? Pumas. Ano yun? Hindi na virgin. Yeah. Parang ganun. Hindi, totoo yun. Napagod na pala ako magluto. Okay na ako. Ano na mangyayari? Oh my God. Napainit lang natin yung butter. Bango? Dahil masusunog na siya, kakamayin ko na, malinis naman yung kamay ko, no? Ang sarap pala maging videographer. Ikaw na to. Actually, dapat sa malaki na malaki na kawali para hindi nagtutubig yung beef. Pero okay na yan. Bango? Do what, daw? I know. Do what works for you. Your kitchen, your rules. Yes, that's true. Kaya huwag nyo tatawin, ay, hindi yan, totoo, hindi yan, ganyan. Charot! Hindi tayo mga away, hindi tayo si Ina Evans. So, steer occasionally. Wow! Steer occasionally. Mamaya, pag ikaw na lang mag-isa nagluluto dito, siyempre, sasabihin mo na naman, oh, sana nandito na lang pala ay, tama pala yung SMT Tapos ko. kaya to dito. Inang. Si Sharpay Evans and Ryan Evans. Kaya Biam. Oh my God, that's easy. What? So, para mag-reduce, kasi nagtubig ang ating beef. Kailangan, kunin muna natin yung beef para mag-evaporate yung water sa pan. Kasi, para hindi kumunat ang ating beef. Yung iba pang nagluluto nito, by batch, yung pag... Ginajudge ako nung isa sa likod. Kala niya puro kabulaanan yung sinasabi ko. So, yun nga, going back. Yung iba by batch, sinisir yung beef para hindi nga magtubig. Yung iba, yung salpikaw na, lalagay din sila ng mushroom. Sarap din naman yun. Pero dahil mayaman ng aking SMP, puro beef. Charot. Hindi niya lang talaga na nalista na kailangan ng mushroom. Mahilig ka ba sa mushroom? Drain lang natin yan siya. Tikman natin nga kung malasa. Actually, malambot siya. Yan. Palang natin yan siya hanggang sa mag-evaporate yung liquid. Sarap ha. Dahil luto naman na yung beef and ayaw natin siyang tumigas. Pinapareduce lang natin yung sauce. Tapos, pwede na natin patayin ang ating kalan. Kala ko pwede natin patayin yung SMT. Pwede natin patayin yung kalan kasi mainit pa naman yan Tapos, mix na lang natin. Kasama yung garlic. Kita yung pores ko Hindi dyan. ako mikindat ng ina mo. Ang liwanag kasi parang kukunin ng Papa Jesus. Wow! Hindi kasi. Wow. Sobrang sure mo na pala si Jesus ang kukuha sa'yo. Oo. Teka lang. Bakit? With my angelic face and my angelic... Panigurado nga akit ako That's a doon. very bold claim, Mr. Bolton. Hoy, Miss Darius. Darbus. I-video mo na. Darius. Yes, papatayin na natin siya. And ilalagay na natin ang ating masarap na ating sirloin beef na marinated. Yan. Tapos, sabay na natin yung ating garlic. Sisaglagay na tayo ng ating liquid seasoning at oyster sauce. Siyempre, hindi na tayo maglalagay ng salt. Kasi yung tumaas ang aking sodium.
Parang ginajudge mo naman ako. Can you smell it? Yes, oh my God. Yan, ganun lang siya kabilis. Di ba? Oh, di ba? May kanin daw kasi. Oh, look at that. See? Oh, tama ba yan? Kung ano-ano kasi inuuna. Grabe tong bigas na binili ko kahit ang mahal, apakalinis una pa lang. Oh, ganun pala mga mamahaling bigas yo all. This is the jasmine sayo rice. Tignan nyo, napakaputi. Umpisa pa lang. Parang, oh my God. You know. Namo. Huwag natin pakita yung lababo kasi. Fine. After mo, mabilis lang naman. Grabe. Ba? Parang ano, same texture sila na sa Yes Please. Oh, look at that. Diba? Medyo hindi lang aesthetic yung... Pero masarap yan. 1, 2, 3, 4. Ano yan? Okay, saing na tayo. Mga Team Riza. Sa akin naman, nahawa na ako. Mga unta na, Team Riza. Malambot? Siyempre, dalawa lang kami. Ang tikin lang tayo. Malambot. Perfect for my braces.